Masosolusyonan daw ang pagbaha kapag sosolusyonan din ang problema sa basura. Kaya atin ang umpisahan ang paglilinis ng kapaligiran. Ang hagupit ng habagat nag-iwan ng maruruming baka sa ating bansa. Ang basurang itinapon kung saan-saan, sadyang ibinalik sa atin ng kalikasan. Kaya naman matinding paglilinis ang kailangan para manumbalik ang ganda ng kapaligiran. Isang Manila Basin na saksihan nating nilapastangan ng sari-saring dumi at tuwing tag-ulan nag-uumapaw ito sa basura. Yung kaya po makita maraming basura, ang karamihan galing sa estero, yung ating mga kababayan na walang pakundangan sa pagtapon sa mga plastic, kung ano-anong mga bottled water na nandyan, tinatapon sa estero, dito po lahat lumalabas yon. Sa bawat hampas ng alon ito, kasabay ang paglalangoy ng sari-sari mga basura. Dito po, tumambak ang basura dito sa seaside at the same time dito sa Center Island, nagkaroon ng maraming basura. Kaya naman to the rescue agad ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Hinahakot na ho namin itong mga basura na nandito sa seawall, ginagamitan na ho namin ng backhoe para mapabilis. Tinataya 50 truck pa ng basura ang mahahakot. Dagdag pa sa nahakot ng mahigit 200 truck noong simula pa ng linggo. Buti na lang at napapakinabangan pa ang mga naipong basura. Pag ito po nahakot natin, dadalhin ito sa dam site natin. Pag ito na-decompose yung iba, yun ang pwede natin gawing fertilizer. Para mas mapabilis ang muling pag-ahon ng Manila Bay, inuudyok ng MMDA na magtulungan ang mga mamamayan. Isang citywide clean-up naman ang isinagawa ng lungsod ng Quezon. Sa iba't ibang parte kasi ng syudad, mga basura, burak at putik ang iniwang alaala ng Bagyong Hener at ng habagat. Kaya naman nagsama-sama ang mga kawani ng gobyerno, pribadong sektor, non-government organizations at mga individual sa paglilinis. Dito sa hilera ng G. Araneta Avenue, 500 residente ang nag-volunteer. Very important dito, natulungan na natin ang mga tao na the dignity of work, no? Sila, very proud din sila. Pag nakita na malinis ng paligiran nila, uy, kasali ako dyan, no? Hindi lang nakaantay sa bahay ng relief. Kanina ng umaga, nung nalaman ko nga may project ng ganito ang Tucci Foundation, maaga pa ako pumunta dahil natutuwa ako dahil sabi ko, ito ng pagkakataon nga mabalik na yung dating paglilinis sa Araneta. Dito naman sa Valencia Street sa Barangay Del Monte sa Quezon City, ang mga basura hindi lang sa kalsada nagkalat, kundi pati na rin sa mga puno na nagmisula mga Christmas tree dahil sa mga nakasabit sa kanila. Kaya naman hindi nakapagtataka na matindi ang baha rito. Yung river sa upstream, dito tutuloy pababa dito. So ito yung pinakamababang area, kaya ito yung pinaka-endpoint na patagos dito sa ating San Francisco River. Agad tumugon ang Waste Management Department ng lokal na pamahalaan sa problemang ito. Unang inaksyonan ang mga kapal na burak na umaalingasaw. Gamit ang pala, sinahod ang makapit na putik at isinako. Pagdating naman ito sa dam site natin, meron tayong mga tinatawag na MRF o yung Materials Recovery Facility na kung saan yun yung final stage ng mga segregated waste na nakokolekta natin sa mga main road, katulad ng disaster ng ganito, ay hinihiwalay, sinasort out. And then yung ating burak naman, meron siyang bukod na pinaglalagyan para doon. Sa huli, aabutin ng 1 linggo bago tuluyang masuyod ang Barangay Del Monte. Pero kung magtutulungan ng lahat, mas mapapabilis ang proseso. Kung makapal na putik ang nagkalat sa Quezon City, baha naman ang problema sa mga taga-Baklaran sa Parañaque. Maski may baha, ang mga tindero nakapwesto pa rin sa mga basang bahagi ng Baklaran. Meron talaga. Wala pang pwesto. Kaya pinagtsatsaga namin yan eh. Kaya imbis na antayin ang kawani ng gobyerno, ang ibang nagbebenta nagkusang maglinis. Kasi yung mga dana ng tubig na babaradyo, napapuno ng basura. And yung mga drainage yan, sinisilip natin yung mga burak, and yung tubig, yung mga bara, usually mga basura kasi nandyan. Minsan makikita natin meron pa mga semento, may bato.
And yun yung kinukuha ng factor natin. Malakas yung power na talagang kaya niya higupin lahat ng basura. Nahigop na tubig na may kasamang basura. May maayos na kalalagyan para hindi na makapirwisyo pa. Nahigop nating factor, dinadala yan dyan sa may iwahig na tinatawag natin. Lupa siya na mababa, malalim. So dahil ang nakukuha naman natin ng factor is mga burak, tubig, doon natin dinadala yan. Pero para masolusyonan talaga ang problema, disiplina ang kailangan. Naging pagsubok man para sa ating lahat ang mga nagdaang bagyo. Sa pagsikat ng araw, siguradong hawak kamay, walis at pala nating haharapin ito para sa muli nating pagbangon. Pero ang mas mainam na gawin ay ang pagbabawas at ang tamang pagtapon ng basura. Hindi man maiwasan ang mga kalamidad, kaya naman nating labanan ang pagbaha.